Ang napakatinding tandem ni na Kurapika at Bill ay mas tumatak ngayon kay Benjamin sapagkat napatay lamang ang isang sundalong si Vincent. At ngayon habang nire-review natin ang Chapter 365 o Episode 26 ng ating Dark Continent series, sa wakas ay masasaksihan natin kung paano nga ba ihahandle ni Kurapika ang sabayang tawag ng tatlong prinsipe kasama pa ang pagdating ng pangalawang sundalo ni Benjamin na si Babi Mayna. Marami pang ibang napaka-intense na eksena ang ating matutunghayan sa kabanatang ito. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Choice at nagsimula ang eksena dito kina Chubepa, Zangley at Benjamin. Samantalang makikita rin sina Bill, Shimano, Oito at Kurapika na nagtitinginan. Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika na tatlong prinsipe ang sabay-sabay na tumatawag at kailangan niyang magdesisyon kung sino ang una niyang sasagutin. Alam na ni Benjamin na isa sa kanyang sundalo ay patay na dahil sa kanila, kaya nasabi niya na nasa state of war na siya laban sa First Prince. Pero ang ipinagtataka ni Kurapika ay kung bakit gusto pa ring makipag-usap ni Benjamin kasabay pa ng pagpapadala nito ng ikalawang assassin. Ayon kay Kurapika, ang dalawa pang prinsipe na tumatawag ngayon kay Kurapika ay pareho lang ang rason, ang makakuha ng impormasyon tungkol sa Nen Beasts. Kaya iniisip niya na ang mga security team ng 3rd at 5th Prince ay walang mga Nen user. Nasabi niya ito dahil ang dalawang prinsipe ay nagawang madagdagan ang kanilang security staff kahit wala silang hunters. Dagdag pa ni Kurapika, gusto niya talagang makausap ang dalawa pero kulang pa ang impormasyon na meron siya tungkol sa kanila. Gayunpaman sigurado siyang hindi tatawag ang mga ito para magdeklara ng gyera. Kaya kung kokontakin niya muna ang First Prince, baka maging mas agresibo ang sitwasyon. Kaya sinabihan niya si Shimano na i-connect siya sa linya ng First Prince. Sumagot naman si Shimano na masusunod. Inutusan din ni Kurapika si Bill na bantayan ng sundalong nasa labas dahil malaki ang posibilidad na umatake ito. Gumamit daw ng Nen si Bill. Sumagot naman si Bill na siya na ang bahala at pipigilan niya ang sundalo kung sakaling may gagawin ito. Pagkatapos noon ay kinuha na ni Kurapika ang telepono. Sa kanyang isipan, iniisip niya na kung gumana ang kanilang pagpapanggap na may manipulator sa grupo, kikilos si Benjamin ng mas maingat. Nagsalita na si Kurapika sa linya, "Hello?" At sumagot naman ang prinsipe na isang karangalan daw na sinagot mo ang aking tawag. Ang prinsipe pala ay hindi si Benjamin, kundi ang ikatlong prinsipe na si Zangley. Nagulat si Kurapika at agad niyang tinignan si Shimano dahil ang inutos niya kanina ay i-connect siya sa First Prince, hindi sa Third Prince. Makikita ang mukha ni Shimano na walang ekspresyon habang si Kurapika ay inis na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita si Zangley sa linya at nagsabing, "Kung maaari, pwede mo bang sabihin kung bakit ako ang pinili mo at hindi ang unang prinsipe?" Bago sumagot, nag-isip muna si Kurapika at saka sinabing, "Sa totoo lang, iniisip ko talaga na ikaw, ang ikatlong prinsipe ang pinaka-reasonable na choice sa tatlo." Nagtatanong si Zangley kung ano raw ang binagbabasihan ni Kurapika. Ang sagot naman ni Kurapika ay hindi niya raw ito maaaring i-reveal dahil ito ang maaaring impormasyon na hinahanap ng Third Prince. Dagdag pa niya, may kinalaman ito sa Nen. Mga salitang nagbago ang reaksyon ni Zangley. Kaya nagsalita na si Zangley at sinabing, "Okay, dadiretsuhin ko na kita. Gaya ng ginawa mo, gusto kong makuha ang lahat ng posibleng impormasyon patungkol sa Nen Beasts. Pero ang kanilang sikretong pag-uusap sa telepono ay hindi raw garantisado." Kaya binigyan niya ng permiso sina Kurapika na pumasok sa kanyang quarters kung saan sila magpapalitan ng respeto at impormasyon. Matapos sabihin ito ni Zangley, sa isipan naman ni Kurapika ay nasabi niya na talagang nakikipag-usap sa kanya si Zangley bilang isang taong may royal blood na ayaw malamangan. Kaya tinanggap niya ang alok ni Zangley at sinuggest din na kung maaari isasama niya sina Prince Wobble at Queen Oito. Sumagot naman si Zangley na, "Of course! Welcome na welcome sina Oito at ang prinsipe. After all, magkapatid kami ni Wobble at walang kaming hindi magkakasunduan dito. Buksan niyo lang ang aking pintuan in 5 minutes from now." Pagkatapos noon ay pinutol niya ang tawag. Kaagad naman sinabi ni Kurapika sa operator na i-connect siya sa First Prince pero huli na dahil dinisconnect na nito ang kanyang linya, bagay na ikinainis ni Kurapika. Kaya nagsuggest ang operator na i-connect na lang siya sa 5th Prince. Sumaayon si Kurapika at nang makonekta siya, magpakilala siya. Sumagot naman ang nasa kabilang linya at nagpakilala bilang Lieutenant Mauer na nakaline bilang representative ng 5th Prince na si Chubepa.
Dagdag pa niya, nag-prepare na sila na makipagkasunduan sa Kurapika kapalit ng pagbibigay nito ng impormasyon tungkol sa Nen Beasts. Agad niyang tinanong kung tatanggapin ba ni Kurapika ang offer. Sagot ni Kurapika, hindi ka ba concerned sa relasyon namin sa ibang prinsipe? Tugon ni Mauer, hindi. Kaya tinanggap din ni Kurapika ang offer. Pinaliwanag ni Mauer na iniwan sa kanya ng prinsipe ang bagay na ito. Hindi daw sila lalabag sa kasunduan pero maaari nila itong bawiin depende kay Kurapika. Sagot ni Kurapika, huwag kang mag-alala, wala din naman kaming balak na hindi makipagkasundo sa inyo. Tugon ni Mauer, okay, pupunta na ako diyan. Sagot ni Kurapika, pwede po kayong maghintay ng saglit lang? In which ay sumagot si Mauer na gaya ng sinabi ko kanina, hindi na namin concern kung ano ang sitwasyon ng kinalalagyan mo dahil sa ibang prinsipe. Mga salitang nagpainit ng ulo ni Kurapika. Pailiwanag pa ni Mauer, hindi lang si Kurapika ang may impormasyon tungkol sa Nen at ang kanilang kasunduan ay magiging epektibo lamang kapag nabigyan na sila ng impormasyon tungkol sa Nen Beasts. Naiintindihan naman ni Kurapika ito at sa kanyang isipan ay nasabi niyang, okay na lang. Pinabatid na rin niya kay Mauer na ang kanilang kasalukuyang problema ay may kinalaman sa mga sundalo ng First Prince. Isa pa ang sundalo nito ay nasa labas ng kanilang pintuan at posibleng papasukin na lang niya si Mauer diretsyo at i-ignore ang sundalo ni Benjamin. Dagdag pa niya, hindi na nila concern kung paano ito i-interpret ng First Prince kung bakit pinapasok nila si Mauer at hindi ang sundalo ni Benjamin. Naiintindihan naman ito ni Mauer at sumagot, sige, tatawagan ko na lang kita mamaya matapos ang 1 oras. Kung ang problema ay hindi pa nalulusutan sa oras na ito, kalimutan mo na ang offer na ito. Pagkatapos nun ay pinutol na niya ang linya. Matapos ito ay inutusan ni Kurapika si Bill na bantayan ang Reyna. Sumagot si Bill na okay. Dagdag pa niya, hindi naman nagsasalita o gumagalaw ang sundalong nasa labas. Sinabihan din ni Kurapika si Shimano na manatili sa kanyang tabi. Sa labas ay makikita si Babi Mayna na nakatayo lang at naghihintay. Sa loob naman ay tinanong na ni Kurapika si Shimano kung bakit niya pinili ang tawag ng Third Prince at sinuway ang kanyang utos na i-connect siya sa First Prince. Sagot naman ni Shimano na gusto niya raw gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makasurvive dahil ang First Prince na si Benjamin ay wala raw talagang awa o pagpapatawad. Hindi niya raw babaguhin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng negosyasyon kahit na magmakaawa pa sila para sa kanilang buhay. Hindi rin siya makikipag-usap sa mga commoners at sa tingin niya, ang Master Sergeant na si Balsamilco, kapitan ng mga guards ay nasa likod lang ng telepono. Dagdag pa ni Shimano, ang chance ng pakikipagnegosasyon sa First Prince ay nawala na simula nang mamatay ang isa sa kanyang sundalo. Kaya para kay Shimano, isa lang ang gusto ni Benjamin, ipakita ang kanyang respeto sa kalaban sa pamamagitan ng pagpapili kung paano nila gustong mamatay. Nang sa masabi ng Shimano ang lahat na iyon, hindi makasagot si Kurapika. Kaya dagdag pa ni Shimano na hindi raw siya interesado kung paano siya mamamatay kasi ang nais niya raw talaga ay mabuhay. Kaya siya na mismo ang nagredirect kay Kurapika papunta sa Third Prince, halindang sa First Prince. Sapagkat pampara kay Benjamin, itong si Zhang Lei ay mas tolerant, to the point na siya na mismo ang nakikipag-usap sa telepono, pero ayaw din raw niyang mapanatili siyang naka-on hold habang tumatawag. Mas gusto raw nito na iwasan ng madugong paraan pero hindi rin ito magdadalawang isip na gawin ito kung kinakailangan. Kaya ayon kay Shimano, mabait si Zhang Lei pero sa parehong oras ay masama rin. Yun daw ang impresyon sa Third Prince na kung makakapag-negotiate sila dito nang hindi siya ma-offend, hindi raw sila tatargetin. Well, hanggang hindi pa lumiliit ng husto ang bilang ng mga prinsipe. Kaya tinanong ni Kurapika, so, ang priority mo talaga ay siguraduhin ang ating safety? Sagot ni Shimano, oo. Pagdating naman sa Fifth Prince na si Chubepa, ayon kay Shimano, hindi raw ito ang tipo ng prinsipe na makikipag-usap ng personal sa telepono. Pero mayroon daw itong napaka-critical na opinyon tungkol sa current monarchy ng Kaken Empire. At ang dahilan kung bakit siya sumali sa succession contest ay para pigilan ng kanyang mga nakakatandang mga kapatid na maupo sa trono. Ang target raw niya ay tanggalan niyang mga nakakatandang mga kapatid at pag nagtagumpay si Chupepa, magkakaroon siya ng impluensya na mapakihusapan ng hari para bigyan ng pagkakataon ng kanyang mga nakababatang kapatid na makasurvive sa succession contest. So posible raw na gagawin talaga ito ni Chupepa kaya iniisip ni Shimano na hindi ito mamamasain o lalabanan. Pagkatapos ng paliwanag na yon, sa isipan naman ni Kurapika ay nasabi niyang napaaga siya sa judgment niya kay Shimano. So far napaka-cute talaga. Kaya tinanong niya kung ano ang tingin niyang dapat nilang gawin sa sundalo ng First Prince na naghihintay sa labas.
Sagot naman ni Shimano, isang maling option na patagalin pa itong naghihintay sa labas. Nagtaka naman si Kurapika kung bakit. Kaya ipinaliwanag pa ni Shimano na ang sundalo raw ito ay isang high-ranking soldier sa Royal Army na narito para magsilbing legal na bodyguard for surveillance duties. Kung tatanggihan nila ito at hindi papasukin, maaaresto sila kasama ang reyna at ang prinsipe. At pag naaresto sila, nai-imagine raw talaga ni Shimano na baka mapilitang magpakamatay ang reyna at mapatay rin ang prinsipe. Ayon pa nga sa kanya, kahit pinapahintay raw nila ang sundalong ito, ay wala raw itong ginagawa na kahit ano, sapagkat alam na raw nito ang kanyang dapat gawin. Habang mas tumatagal daw itong kanilang abnormal na sitwasyon ngayon, ay mas magiging madali na lang para kina Benjamin na magsimula ng mga posibleng senaryo na pwede nilang iligpit ang prinsipe at reyna nang hindi sila ang mapapanagot sa krimen na iyon. Matapos ang lahat ng paliwanag na iyon ni Shimano, dito na nagpasalamat si Kurapika at sinabing kailangan niya ang payo nito at sabihan lang siya sa mga bagay na maiisipan niya. Nasagot naman ito ni Shimano ng masusunod. Dito na rin nagsalita si Belle na almost time na raw para pumunta na sila sa quarters ng Third Prince. Kaya dito na nagsalita si Kurapika sa intercom at sinubihan si Babimay na, "Pasensya na at pinahintay ka namin ng matagal. Ang reyna ay naghanda pa kasi sa pag-alis." Kaya tinanong naman ni Babimay na pag-alis? Nasagot naman ni Kurapika na pupunta raw sila ngayon sa quarters ng Third Prince dahil inimbitahan daw nila ito. Sabay tanong niya kung sasama ba ito sa kanila. Sagot naman ni Babimay na hindi na. At kung pupunta daw si Kurapika sa area ng Third Prince, ay mananatili na lang siya dito sa loob ng quarters ng Prince Wobo. Nang masabi iyon ni Babimay ay dito nagkatinginan sina Kurapika, Bill at Oito. Kaya nagdesisyon si Bill na ayos lang daw, siya na lang ang mananatili rito. Besides, hindi naman daw siya basta-bastang mapapatumba ng mga ito. Sabay tanong pa nito kay Kurapika kung paano naman daw ang mga mata nito na naging kulay pula pa. Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang, maglalagay lang daw siya ng contact lenses. At kung tatawag daw ang linya mula sa Fifth Prince, ay dapat sabihan raw ito ni Bill na nalutas na ang kanilang problema. Pero kung makabalik raw siya nang hindi pa tumatawag ang Fifth Prince, siya na lang daw ang sasagot kung sakaling tatawag muli ito. Matapos niyan, makikita ang black whale sa gitna ng karagatan. Habang balik dito kay Kurapika, binuksan na nila ang pinto kung saan ramdam na ramdam ang tensyon. Makikita sila rito sa labas. At maya-maya pa, ay umalis na rin si Kurapika. Sinabihan pa sila ni Bill na mag-iingat at matapos niyan ay una namang pinapasok ni Bill si Babimay na. Habang patungo ngayon si Kurapika kina Zhang Lei, makikita naman dito ang mga guards ng 8th Prince na si Saleh na nakatitig kina Kurapika ng masama. Dinedema lang naman ito ni Kurapika. Matapos niyan, nadaanan naman nila ang quarters ng 4th Prince na si Cherednik na 2 guards din ang nakabantay. Sa isipan naman ni Kurapika ay nasabi niyang iyon daw ang quarters ng ika-4 na prinsipe. Maya-maya pa at nang papalapit na sila sa quarters ni Zhang Lei, dito na ininform si Zhang Lei ng kanyang guard na nandorito na raw ang 3. Matapos niyan, pinapasok na sila ni Zhang Lei na nakaupo kasama ang 2 pang guards. Kaagad naman silang binati ni Zhang Lei at pinaupo. Sa pag-upo ni Oito, dito naman nag-offer ng 2 bote ng tubig na sinabing, "Kumuha kayo kung gusto nyo." Sabay hingin ng paumanhin sa kanyang napaka-basic na pagpapakita ng hospitality. Pero kung ayos lang daw kay Kurapika, gusto raw niyang dumiretso na sila sa kanilang pakay para hindi na mag-aksaya pa sa maliliit na bagay. Mga salitang ipinagpasalamat naman ni Oito, sabay kuha niya ng 1 bote ng tubig habang nanginginig pa ang mga kamay nito. Kaya dito na nagsalita si Zhang Lei na simulan na raw nila at wag nang mag-aksaya pa sa oras. Kaya diretso nang nagpaliwanag si Kurapika na ang Nen ay isang psychic ability, isang supernatural na kapangyarihan gamit ang power of will. At gamit ang ability na ito, ay makikita raw nito ang mga bagay na hindi sana nakikita. At magkakaroon din ng mga misteryosong kapangyarihan. At may iilan daw na nakakagamit nito. Habang nagpapaliwanag si Kurapika, sa isipan naman ni Oito ay nasabi pa niyang, parang nakikipag-usap si Kurapika direkta sa akin upang hindi ako magpanik sa sitwasyon ngayon. Sapagkat makikita rito ang Nen Beast ni Zhang Lei at ang Nen Beast na ito ay nakikita na pala ni Oito. Kaya nang tumingin sa kanya ang Nen Beast, dito na mas nakinerbahan pang husto si Oito.
Matapos iyon ay dagdag pang paliwanag ni Kurapika na ang labanan ng succession contest ay isang survival race na nag-involve ng Nen. Bagamat wala raw kamalay-malay dito si Zhang Lei, ang lahat daw na prinsipe ay nabigyan na ng ganitong kapangyarihan. Namangha naman dito si Zhang Lei, kaya ipinaliwanag pa ni Kurapika na ang Nen na kapangyarihan na ibinigay sa mga prinsipe ay nasa anyo ng Nen Beasts. At ang Nen Beast na iyon ay ang term na narinig nila noon sa kanyang emergency call. Ayon pa kay Kurapika, ang Seed Urn Ceremony raw ang maaaring nag-trigger ng pagkakaroon ng mga prinsipe ng Nen Beasts. Sabay dito ay tinapos niya ang kanyang salita na ang susunod niyang sasabihin ay isang napaka-importanteng impormasyon. Impormasyon na makakaapekto talaga sa resulta ng succession war. Nang masabi iyon ni Kurapika ay tumahimik na ang prinsipe at makikita rito na ang dalawang guards na naandoon ay hindi pala tunay niyang tauhan. Ang isa ay si Slaka mula sa Second Queen Duzwal at ang isa ay si Coventoba na mula sa personal private soldiers ni Benjamin na ipinadala upang magbantay kay Zhang Lei. Kaya tanong pa rito ni Kurapika, sigurado ka bang gusto mo nang tumuloy ako sa aking sasabihin? Bago pa man makasagot si Zhang Lei, nag-isip muna siyang husto sapagkat ang dalawang guards na nandoon ay mula sa ibang queen at prinsipe. Kung ibibigay ni Kurapika ang impormasyon ngayon, siguradong maglilik ito sa ibang prinsipe dahil hindi ito tunay na confidential. Kaya ano kaya ang magiging desisyon ngayon ni Zhang Lei upang masiguro na sila lamang ni Kurapika ang makakaalam ng impormasyon na ibibigay nito? Yan ang ating aabangan mga kaibigan. Dahil marami pang matinding eksena at tribilasyon ang magaganap sa susunod na chapter, isang chapter na tiyak na magpapa-excite sa inyo. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para sa marami pang videos tulad nito. Maraming salamat! This is Mr. AI Enemy and see you guys again on my next video.